Ang ulam for today is nilagang baboy. Yan, may pechay, tsaka may mga ingredients na dyan, at tsaka may patis. So, before tayo mag-start guys, I would like to welcome you all dito sa channel natin. And today ay ipapakita namin sa inyo na meron pa talaga mga manok dito. Kidding aside po, ang nasa voice po ay si Jim, pero ang nagdadala po ng camera ay si John, kuya ko po. Tour. Ligot tahu nya, ha? Ligot ah. Sa araw na to, ang expenses na isi-share namin is based on our own experience. Wala po kami ibang gusto kundi para makatulong sa inyong mga gustong magsimula. So yung pinakaunang expenses na masasabi ko na napaka-material talaga or napaka-importante ay yung pasweldo mo sa mga nagbabantay sa farm ninyo. Sa amin naman, yung bayad namin sa nagbabantay o yung caretaker namin is based on minimum wage po ang binibigay namin sa taga-bantay namin kasi din para hindi kami mareklamo sa Department of Labor and Employment. And ayan din kasi medyo marami din kasi kaming pinapabantay sa kanya, yung mga manok, mga baka, mga baboy, tsaka yung mga kambing. So plinano na namin yan kahit ngayong medyo mahirap ang panahon dahil sa pandemic, eh sure na sure po yung sweldo niya para naman po walang problema sa pagpa-farm ninyo. Ayan, may sales or wala, kailangan mo talagang magbayad ng pasweldo sa mga tao mo. And kapag may other works tulad ng carpentry works, ayan, pinapatabas yung mga damo, iba din yung bayad niyan. So yung sweldo namin sa kanya is really just to take care, magpakain, magpainom, maglinis ng mga pens, ganyan, bigyan sila ng vitamins, ganon. Yung overall well-being ng mga alaga mo, yun lang yun, part ng sweldo na yun. So binibigay namin sa kanya is nasa 6,000 po, tapos libre na po yung bigas and mga ulam. Tapos kapag nakakabenta din, na binibigyan din po namin sila ng share nila. Ganyan lang po yan eh. Kahit ganyan po, simple lang po, nakapagbigay po tayo ng mga employment sa mga tao dito sa palibot ng farm natin. Yung second na expenses na dapat nating ipaalam sa inyo ay yung pagkain or yung feed cost. Yan. Dito nagkakatalo lahat. Iba-iba kasi yung cost dahil iba-iba din yung mga hayop na andito sa farm. So, yung estimate namin parate every month, nung hindi pa kami gumawa ng sarili naming formulations, sarili namin na pagkain na para sa kanila lahat, based doon sa output na gusto namin, noon mahal talaga kasi yan, commercial feeds yung binibili namin. Commercial feeds na ready-made, yun yung binibili namin eh. Medyo mahal yun. And dahil din sa pandemic na force kami gumawa ng sariling mix namin para naman pumalo doon sa classification na organic. Yun, hindi masyadong, walang mga GMOs na ginagamit. So noon medyo bumaba yung feed cost, pero normally sa ibang farms ang feed cost nila is almost 60 to 70% ng total cost of production. Meaning, yung cost lahat from chick papunta sa time na maibenta mo yung manok mo o sumampa sa maximum weight na pwede nang ibentang manok, yun yung 60% yung feed cost or yung cost ng feeds. So sa amin, every month, yung cost ng feeds namin, including na yung pakain sa manok, may baboy na kasi din at may kambing. So, nasa umaabot lahat, raw materials, nasa mga
7,000 din yung raw materials na nagagamit namin. So, sa susunod na mga videos, ipapakita namin ano yung mga pinapakain namin dito. Para din makita ninyo na totoo yun every month. So, pero sa time na nagsisimula pa kami, hindi 7,000 yan. Mas malaki yan. Kasi every week sa level na nasa 300 to 500 heads, masyadong mahal. Umaabot talaga ng every week. Mahal masyado guys. So ngayon, yun na yung level ng price namin na nagagasta or expenses namin para sa feeds ay nasa 7,000 na lang sa ngayon. Okay? Tapos marami pa din kami pinapakain dyan yung iba-ibang age kasi din eh. Tsaka nandito pa rin yung mga kambing, tsaka yung mga baboy namin dito na mga native na baboy. Sa mga loyal subscribers namin, alam nyo naman na wala kaming electricity dito. So yung electricity namin is just yan, yung solar panels na nandyan. So wala kaming electricity. Next time, i-discuss namin kung paano gumawa ng solar panels. Next, move tayo sa pang-apat, gasoline. So, yung gasoline na expenses namin is for the water pump. So, scheduled kasi yan eh. Every other day yan, pinuon yung water pump para mag-pump ng tubig galing sa balon, papunta doon sa mga tanks na meron kami dyan. And lahat din yan ay DIY. Kasi master plumber din tong kapatid ko. Siya yung gumagawa niyan lahat. So, move tayo sa next expenses. Next expenses natin ay ang next na expenses naman ay water, which is, ayan, nakikita nyo, dahil sa pump na yan at saka sa well na meron kami or balon, ay medyo mahal din yung pagpapagawa namin yan. So, dapat, hindi naman dapat, pero yun kasi, yung mga alaga mo, kailangan talaga yan ng tubig. So, nagpagawa din talaga kami ng well dyan. Mas mahirap nung panahon na wala pa yung balon at saka wala yung mga tangke dyan. Hindi naman kailangan na bongga kaagad talaga yung farm mo. As long as planned out tong mga expenses na to, ay siguradong may chansang lalaki pa yung farm. So, yung expenses namin dito ay na zero out na, pero yung total cost niyan ay nasa mga 80,000 papagawa ng well. At saka yung lahat. Medyo mahal-mahal talaga, pero tubig yung pinaka-importante talaga din dito guys, except sa feed cost. So, kailangan nyo i-consider yan. Kung andito pa kayo sa mga part na to, maraming salamat for staying up to this part. Maaari po kayo ay mag-like, mag-subscribe at mag-comment dyan kahit ano. And also, guys, na maraming salamat po at dumating tayo sa ganito na point. Gusto ko pong i-share sa inyo lahat ng alam namin sa pagpa-farm. Lahat ng mga naranasan namin, gusto kong i-share sa inyo. Pasensya po kasi medyo nawala ako ng bahagya. Ayun, ay balik na tayo dito. At guys, uulitin ko, paki-like, comment, and subscribe po ang channel na to guys. So, back to the topic tayo. So, I think parang na-cover ko na ang mga basic expenses namin dito. So, klaklaruhin ko lang guys na this is just our experience. And also, ito po ay basic monthly expenses namin. If you want an in-depth expenses na topic with amounts, mag-comment dyan sa baba sa comment section natin at gagawa natin yan. We will try our best to explain it to you one by one para naman po magkaroon kayo ng idea. And so if you want the expenses, syempre pwede din po yung revenue guys. Kaya okay guys, back to the video. Thank you for coming here and watching this video. Until next time, watch po muna kayo sa pag-video ng kuya ko. Thank you po. May amoy. Dito na po kami ngayon sa mga tanim namin. Yan.
yung nubo eh. Tara man no. Bro, wala kang kuban. Angas ba? Wala. Ah, Da diri oh. Dapat. Kung nakita na sa tanan. Ang gitid na no. Wala gani. Oh, diri oh. mana nun ni? Daghan din yung ano ba? Turag gani oh, pero oh. Kini lagi. Asa mo kuban diri ah. Andre. Sama Andre. No, apa gitu. Kita video juga. Wala. Patubang. Patuwad lang. Dulu patah gede. Kayo, Lagi mais daw. kumigo. Berapa long ilang tahun lagi dah? Itu nggak berubah. Yellow 35. Berapa long ilang tahun? Ako dito simila ako nakuha. Ubay-ubay ang punaan na tuming no? Hindi kaya ng punahan na. Pada puto sana orang bisa melipat na. Mana no? Saya betik. Dugo lapan. Let's kagot. Let's kagot. Yun, ruman. Talaga puutog siya. Oh, kayo ah. Buwang. Wala na, magpautot. Bulaan mo, magpautot. Magpautot. Huwag niya kami. Hi. Bakit malaki ang liig mo? Bakit lumaki ang liig mo? Basta go to? Basta signal? Tugo?